Hi guys, so let's have a quick update on copy trading. Before we start, this is a global discussion. If you want to update the current closed captions, you can just click the closed captions and then update the subtitle on the settings and then select your preferred language guys, no? So ngayon ay nasa copy trading tab, ayan. And then so nakasort tayo ng all on the 7-day PNL. We can also sort ng percentage PNL. Ayan. So, ngayon ay punta muna tayo sa my copy trades. So, ito, nagkaroon na siya ng PNL profits around 10 USDT. Pero as per checking dito, so, discuss ko lang din dito guys yung pinaka-risk and reward. Especially dito sa DEX, no? So, chinek ko dito kung ano yung naging status. So, itong copy trader na ito ay nag-pull out na ng kanyang assets, no? Ito. So, meron siya ditong top tokens by PNL. Tinanggal niya na yung kanyang SOL. So, may mga ganyang scenario dito. And we observe dito ng realized PNL niya. Maganda yung PNL niya dito, no? Nung nakaraang, like, check natin sa 1 month. Ito. So, nagkaroon siya ng magandang PNL. Pero as per checking dito, ayan, negative na yung PNL niya after 1 month. So, yan yung isa sa mga risk dito. We should consider as well yung longevity ng isang trader dito. Like, for example, this one, maganda yung PNL niya within 7 days. Pero, after few days, few months, ay nagkaroon siya dito ng negative PNL, guys, no? Pero still, on a monthly basis, maganda pa rin yung PNL niya. I think this wallet decided to exit na yung kanyang mga assets dito. Isa sa mga reason niyan is taking profits, no? And then, let's go back dito sa copy trading. Isa sa mga risk dito guys is that yung una-una yung volatility dahil nasa DEX ito. Halos karamihan naman, especially trading, sa copy trading lang is that yun nga, isa sa mga volatile markets, and then if ever na negative yung na-copy mo, that's the other risk. And like for example, yung kanina, decided yung lead trader na yon to take profit, to exit yung kanyang trades. And based from my experience din dito, if ever na naka-average yung copy trade na yon, tapos yung lead trader is exited yung kanyang trades, minsan yung mga trades dito na naiwan ay hindi nasasama, no? So may mga ganong scenario guys. Like for example, this one, may profits na tayo na 10 USDT. Gamit ata natin dito, ayan, no? Ito yung nagamit natin 5.85. And then isa din siguro sa mga magandang approaches that exiting manually, no? Kasi dito, pwede mong i-exit naman siya manually. Like for example, ito, more actions, tapos end. And then end, no? So, i-end ko na ito. I have profits dito na 58 cents. Ayan. May kita natin dito na meron tayong profits sa 10 USDT. Pero during that time, hindi tayo naka-check dito, naka-monitor. Hindi natin na manually exit. Pero, okay na yun. We have like 58 cents total PNL, no? So ngayon, let's go back dito sa leaderboard. Like, I'll check Jeju. Ito. So, try to. And then, dito, 5% lang. Or maybe, dito, let's edit na lang 10% and then confirm. So, itong Jeju din kasi, ay matagal ko na rin ito na kinocross validate. Ayan, yan yung 1 month niya. Yung 3 months niya, yan yung pinaka PNL. Ayan. And yung data, ayan, makikita natin dito, no? So yun yung isa sa mga check ko lang dito for the past couple of months. And yun guys, no, again, itong video natin today is just for ideas lang. Just want to share some updates, share my experience, as well as masagot ko yung mga questions nyo dito on the spot. And again, this video does not qualify as an investment or financial advice, no? Hindi po ako financial advisor, and feel free to comment lang kung meron kayo mga questions. Sasagutin natin yan in a form of video dito sa ating YouTube channel. Yan, maganda rin yung pinaka 3 months PNL niya ito. In total, 1 month, 7 days, 3 days, 1 day. Yan, so far, consistent yung kanyang PNL dito. Let's go back ulit sa copy trading. Maybe we'll check other top traders dito. Ayan, check natin itong top 1. So, ito yung 3 months data niya. Ayan, yung 1 month, 7 days. So,
mas okay din na i-cross-validate, no, para mas maging aware tayo. Kasi like yung scenario kanina na decided to take profits at decided to remove yung kanyang mga trades, and may mga ganong scenario guys, no. So let's go back again sa copy trading, and then itong kay Pain, let's check 3 months. Ayan, kailan siya nag-start? Ito bago lang, no, for the past 3 months. So please be aware of that pa rin sa mga bago. Kay Gake, ito medyo matagal na rin ito. Isa sa mga nakikita ko dito sa DEX, no. So ito yung 3 months niya. Ayan, medyo maganda yung kay Joji or Jejo ba yun? Ayan, medyo maganda yung stats niya dito na tas sparklines. So you can cross-validate guys, and dapat aware kayo dito sa risk and reward guys. So yes, there's an opportunity dito sa copy trading sa DEX, pero you should consider pa rin yung risk management, no? Napaka-importante. So yun guys, a quick update lang dito, and kung meron pa kayong mga questions, feel free to comment lang sa comment section ng video na ito. Maraming salamat ulit sa panunood. Happy New Year and peace out. Bye for now.